Hello mga manay, at ngayong araw samahan niyo ako dahil marami akong pa-orders ngayon at isa to sa ating order, ang ube yema biko. So tuturuan ko kayo pero nakapag-share na ako sa inyo ng ganitong recipe kaya naman dahil nga may order tayo, share ko na lang din ulit sa inyo. So meron tayo ditong 2 and 1/2 cups ng coconut cream, then maglalagay ako ng 1 cup ng washed sugar or pwede rin po ang puting asukal. So nakapagsaing na ako or nakapagluto na ako ng malagkit na bigas mga manay. So hindi ko na yun pinakita kasi sobrang dami kong pa-order today. Kaya ginawa ko kahit paano nakapag-video pa. At alam ko naman marunong na kayo magsaing ng malagkit na bigas. Pwede naman sa rice cooker. Bali kapag nalagay natin itong malagkit at yung sugar, maglalagay na tayo ng ube flavor. So dito pwede kayong gumamit ng any brand ng ube flavor na gusto nyong gamitin na trusted ninyo. So hahaluin natin to para naman yung pinaka-mixture ng ating biko ay pantay yung kanyang kulay gaya nito. So kailangan haluin ng maigi. Then kapag nakapaglagay na tayo ng mga kailangan nating sangkap, hihintayin naman natin to na kumulo para naman tuluyan talagang luto yung ating gata bago ilagay yung ating sinaing na malagkit na bigas. At kailangan katamtaman lang ang apoy para maiwasan na masunog. Then, ito nga pala yung ating naluto na malagkit na bigas. Ito ay aking niluto sa 4 and 1/2 cups ng coconut milk o yung pangalawang piga ng niyog. So, dito na tayo ulit sa ating niluluto na gata. Ayan. So, kailangan huwag niyo pong iiwanan para maiwasan na masunog. Then, kailangan katamtaman lang talaga yung kanyang apoy para hindi siya mabigla. At kapag ganito na yung kanyang nagiging itsura, kumukulo na, so yan ang kailangan natin na makita para mailagay natin yung ating malagkit na bigas na sinaing kanina. So kailangan kasi talaga lutong-luto yung ating gata para iwas din po sa pagkapanis. At hindi lamang po yon sa pagluluto rin ng ating malagkit. Kailangan yung talagang makunat-kunat siya para talagang matagal po yung buhay ng ating kakanin. Dahil ito nga ay luto sa gata, so kapag mainit ang panahon, may tendency na mabilis siyang mapanis dahil nga hindi tama yung pagkakaluto. Kaya kailangan yung pagluluto po ng mga kakanin gaya ng ganito ay lutong-luto po sa gata para po matagal yung kanyang buhay. So, ang pagluluto nga lang po neto ay masakit sa braso. Dahil yung ganitong pagluluto ng 1 kilo na ube biko, aabutin ka rin po ng halos kalahating oras sa paghahalo. Kasi hindi po ganun kadali maghalukay or maghalu-halo nito. Dahil kailangan natin makuha yung kunat at kintab na kailangan natin sa ating kakanin. Pero ang kagandahan nga lang kapag may gamit kayo na ganitong non-stick pan or shallow casserole, mas mapapadali ang ating trabaho. Then once na okay na, pag nakita nyo mabigat na at makintab na yung inyong ube biko, ayun ay luto na. Then dito, meron tayong pan or size 12 na pan. Papahira natin yan ng langis ng niyog or yung langis ng latik. So kapag nagluluto lagi kayo ng mga kakanin, magkakameron kayo ng ganito. Bali dito, magkakasya yung dalawang size 12 na pan dito sa ating lulutuin. So hatiin nyo lamang po yun, then i-platen nyo lamang po sa inyong pan, gaya ng ginagawa ko. So naglalagay ako ng langis ng latik or niyog para po maiwasan na dumikit dahil ito ay ating ibibake para mamaya kapag tinanggal natin, hindi tayo mahihirapan magtanggal sa ating pan. So, 2 pan po yung aking nagawan or napaglagyan ng ating ube biko. I-rest muna natin yan. Next, ito namang ating pagluluto ng toppings natin or yung yema topping. So, meron tayo ditong 2 lata ng condensed milk na gagamitin. Naglagay ako rito ng 5 piraso ng egg yolks. Then, maglalagay din po ako ng 1/4 cup ng evaporated milk para hindi siya ganun kalapot kapag niluto natin kasi isasalang natin to sa ating kalan para maiwasan din kagad na masunog yung ating condensed milk. Then, kailangan nakapatay pa po yung apoy Dudurugin muna natin or kailangan natin matunaw ng maigi yung ating egg yolks bago natin bubuksan yung apoy. Naglagay din ako ng konting asin, pambalance para hindi nakakaumay yung ating yema. Then, kapag okay na, saka natin bubuksan yung ating kalan. At ito po ay ating lulutuin. At syempre, ang walang humpay na paghahalo natin. So, hindi natin to kailangan tigilan ng paghalo dahil may tendency na masunog yung ating condense. So, malalaman nyo yan kapag nasusunog yung inyong condense, may lulutang dyan na brown or mga itim-itim, meaning naluluto yung ating condensed milk. So, iwasan po natin yon kaya kailangan continuous ang paghalo. Sa katamtamang apoy lamang din po, wag pong lalaksan para po hindi mabigla yung ating niluluto. So, mangalay-ngalay din po yung ating braso dito.
Kaya yung mga nagbebenta ng ganitong kakanin, mga manay, wag po natin silang babaratin. Kasi po hindi ganun kadali yung proseso nito, napakahirap. At makalipas lamang po ang ilang minuto, kapag ganito na yung itsura niya, ayan, para tayong gumagawa talaga ng literal na yema. Alam niyo yun mga manay. So kailangan ganito yung itsura ng ating yema topping. Ayan, sobrang lapot na. At kung meron kayong mga non-stick pan, gamitin nyo kasi maganda yon para dito, para iwas po yung naninikit. Lahat po masasaid natin. So walang nasasayang. Kasi kapag kagamit tayo ng normal na kawali, mas marami po ang didikit, mas maraming sayang. Syempre pag ganun, lugi na kagad tayo sa ating binibenta. Kaya kung kaya naman po natin mag-provide ng mga non-stick pan gaya ng ginagamit ko, mas mainam po talaga na mag-invest tayo kasi malaking tulong po sa atin yon. So haluin lang po natin ang haluin. Kailangan ko pa yan palaputin ng mga ilang minuto. So, kailangan ganito lang po mga manay ha. Tandaan po sa mga magta-try neto, panoorin nyo tong video na to para po may guide kayo. Para alam nyo kung okay na to or tama na ba yung paghalo ko. Then, kapag nakikita nyo yung palapot na siya ng palapot, ganyan. Kapag ganito mga manay, kapag yan po ay lumamig, yan po ay titigas na parang candy. So, hindi natin kailangan yung ganon. So, ang gagawin natin, kapag okay na, maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng butter. Pwede rin po ang margarine or any brand ng butter, margarine na gusto nyong itry. Pwede po yon. Then, saka natin yan ihalo dito sa ating yema topping at pwede na natin patayin yung kalan. Kasi yan po ay matutunaw na dito sa init ng ating niluluto. Dahil itong ating pan mismo ay mainit pa, so hindi na natin kailangan nakabukas pa yung kalan natin. So haluin lang po natin ang haluin. Naglalagay tayo ng butter mga manay para kapag tinappings natin to doon sa ating ube biko, hindi siya yung titigas. Andun yung malambot, masarap, kumbaga malutong lang yung sa ibabaw niya kapag na-bake na. Ayan o. Ang bango neto mga manay. So, itong niluluto ko ay saktong-sakto na pang 2 bilao din. Ngayon, kapag natunaw na itong ating butter dito sa yema na ating niluluto, ay pwede na natin itong ilagay dito sa ating ube biko. So, hatiin nyo po sa 2 dahil pang 2 pan po ito. At mas mainam na mag-preheat na tayo ng ating oven sa init na 180 Celsius ang init. Ngayon, kung ang inyong oven ay merong settings ng pwedeng ang init lang ay sa ibabaw, yun po yung inyong piliin. Kasi ang kailangan lang naman natin dito na lutuin ay yung ating yema or yung toppings natin sa ibabaw. Dahil ito nga naman talaga ay luto na, so ang kailangan lang naman nating ma-achieve is mag golden brown yung ibabaw ng ating yema. Gamit tayo ng spatula para spread lang natin na maigi. Tapos kailangan pantay lang po yung pagkakalagay natin. So, pangit naman to kapag sobrang kapal, nakakaumay. Kailangan yung saktong tamis lang po. So, yung ating ube biko mga manay ay hindi siya matamis talaga dahil 1 cup lang yung nilagay natin dito. So, nagbabalance yung tamis ng yema, then saktong timpla ng ating biko. At kapag okay na, ilalagay din natin tong tira sa isa pang pan natin. Kaya, yung niluto natin ay saktong-saktong pang 2 pan po. So, itong sinishare ko sa inyo mga manay, ay saktong-sakto pwede nyo itong pagkakitaan dahil bare month na. Kapag ganitong buwan, uso na yung mga handaan, yung mga special na okasyon para sa ating mga mahal sa buhay. So, pwede nyo po talaga itong pagkakitaan. So, ina-spread ko lang to ng maigi mga manay para talagang pantay na pantay siya dahil isasalang ko na to sa ating preheated oven. Hindi rin naman to ganon katagal natin tong i-bake kasi ang kailangan lang natin is maluto or magkameron lang siya ng golden brown sa ibabaw. Bali, i-bake lang natin to ng mga at least 20 minutes. So, pwede nyong taasan ng 180 to 200 Celsius ang init. Then, pagkalipas nun, eto na. So, ayan mga manay, nakat ko na siya at nalipat ko na dito kagad sa aking bilao. So, wala na akong video ng paglipat kasi nga po, sobrang daming pa-order dito sa aking kitchen. O siya, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po matry nyo ang ating ube yema biko. Salamat!